pag hindi mo binigay sa akin sa morning yung pera, talagang babaklasin namin yung lahat ng mga decorations, pati yung setup. Nagka-leche-leche na po yung budget ko. Sabi niya, i-detain daw ako kung wala akong pambayad at saka inakala ko lang talaga, sir, 21,000. And then na-shock na lang po ako na sinabi niyang 39. Kung saan dun ang 39? So napaka-simple na setup. Nagpapakilala siya na doktora para makahiram ng mga pera sa kung sino-sino. Kung hindi ka makakahiram ng pera, problema mo na yan. Kasi kasal yan, di ba? Dapat prepare ka sa kasal mo. Lokohin mong nenang mong panot, lokohin mong ninong mong panot, wag ako. Umabot na sa 3 milyong views ang Facebook live video na ito ni Irene Guitaruelas. Si Irene, may-ari ng isang catering services sa Dumaguete City, Negros Occidental. Maririnig sa video ang pag-iyak ng ginang. Bali man ka, wala mo kayo nauna ako ni imong mga transaction dire. Gano'n mga tuga-tugain na, di ba? Ayon kay Irene, hindi raw niya mapigilang maging emosyonal ng araw na yon dahil tinakasan siya ng kanyang kliyente, mag-asawang bagong kasal. 8 taon na sa negosyong catering services si Irene. Nag-book daw ang mag-asawa sa kanila upang mag-ayos sa venue ng kanilang kasal. Nagbayad daw ang mag-asawa ng 8,000 piso bilang down payment at nangako na sa mismong araw ng kasal, ibibigay ang kabuoang bayad. Ngunit natapos ang kasal, walang inabot na bayad ang dalawa. Kaya ang bagong kasal, diretso sa presinto. Pagdating po sa venue, siningil ko na po si pero sabi niya, babalik na lang daw siya. So after 30 minutes, hinintay ko siya, pero hindi pa rin nagbigay sa akin ng bayad si Pinapablatter ko na po yung nangyari. Magta-3 weeks na, wala pa rin pong bayad. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Vintol, po sa aking problema. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Gandang tanghali sa iyo, ma'am. Sir, magandang First time kami nakatanggap na yung mismong narereklamo, yung bagong kasal. Whereas masanay kaming tumanggap na mga public service na yung mga narereklamo, ay yung mga catering service na lechon daw ang dumarating ulo lang ng baboy, ng lechon. So, kung ano-ano, dito baliktad, ikaw ngayon ang nagrereklamo at ang napansin ko na ikaw na mismong umiiyak para doon sa ginawa sa iyo ng bagong kasal. Sir, ganito po kasi yung nangyari. Nagpabook sila sa amin, mga August, so mga matagal-tagal pa. Yung kinuha nila sa amin is wala po yung food, full setup ng catering business, catering service. Tapos yung decoration ng kanilang venue. So wala po siyang food. So bali nasa 140 per head times 150 packs kasi yung kinuha niya, bali 150 katao. So, bali na sa 21,000 po yung 150 packs. Ang usapan namin, mag-down siya ng half. Nag-down lang siya sa akin ng 8,000 November 3. Tapos, ang kasal nila is November 5. Ipakado na siyang magipit sa oras. Napakakulang talaga ng 8,000. So, sabi ko, November 5 ng umaga, kailangan ko yung bayad. Sinabihan ko siya, Sir Ben, na pag hindi mo binigay sa akin sa morning yung pera, talagang babaklasin namin yung lahat ng mga decorations, pati yung setup. I stand corrected kanina. Akala ko kasi pero yung pagkain na parang kuminsan ay yung nagkakatalo. At dito pala sa iyo, setup. Okay? So it's not really food and everything. So parang iba yung food, hindi yun ang pinag-uusapan. I would stand corrected and I will correct myself because I thought all the while kanina pakasama yung food, kapareho kalimitan, food ang setup kasama sa iyo, setup lang. So, nung ikaw ba'y nag-offer ng service mo sa iyong kliyente, yung ba'y nakasulat, ay stating lahat na i-charge mo sa kanya, naka-itemize, ito yung decoration, ito yung full setup, ito yung gagawin namin, all the furnitures, all the tables and the chairs, yan ba'y hindi pa niliwanag mo sa kanila? Was it in black and white? Was it put in writing? Nasa chat po namin, nung sinend ko po sa okay. Meron ba kayong kasulatan o kontratang... wala. Okay. So, ang nangyari ito, usapan lang, chat lang kayo. Alright. Sa chat na yan,
naintindihan ba ng kliyente na yan ay basically ang babayaran o baka nahilo siya kasi hiniwalay-hiwalay mo sinegmentize mo lahat. Iba yung sa full setup, tables, iba pa yung mga utensils. Hindi kaya siya nahilo rito? Sir Ben, pinaliwanag ko po sa kanya, kaya ko po in-itemize para alam niya talaga Okay, kung sige. Nakabayad ba siya sa iyo ng kahit na anong amount na may naibigay ba siya sa iyo? yun ngang 8,000 na sabi niya 10K daw i-down niya sa akin. So nagbayad siya sa iyo ng 8,000 pesos. Sir Ben, nag-add pa siya ng 2K after. Okay, sige. Okay, so nakabayad siya ng 10,000. Yes po. May nadagdag pa ba? Wala na po. So dito sa parting to, ano ang kanyang explanation? Anong sinabi ng mag-asawa? Sir, nung siningil ko na siya, wala talaga silang pera. Yung huling pakikipag-usap mo sa kanila kailan? Last week, Tuesday, sabi niya na may pera daw sila na 25K. Pinuntahan mo ba sila para kunin yung 25,000 pesos? Sabi niya, pupunta kami dyan, pero kailangan gabi na daw kasi ayaw nila na Sige. Anong nangyari dun sa 25,000 pesos? Kinabukasan, dumating ba sila? Di po dumating. Tumawag si Juan sa akin, sabi niya na na daw. Hindi pa daw complete yung pera, i-complete muna nila. Okay. Ano bang trabaho nitong kliyente mong nagpakasal? Sila ba'y simpleng tao, may pera, or ano ba sila? Ang alam ko kasi sa babae, doktora siya. Kasi yun ang niya sa mga tao dito is doktora siya. Doktora sa, anong klaseng doktora yan? Po, yung iba po, sabi nila, neuro, tapos yung iba naman ay yun talagang asawa niya nung dumating kami sa police station, Sir Ben. Sabi talaga ng husband niya, tinanong kasi ng pulis, anong trabaho ng asawa mo? Sabi niya, residence doctor daw sa medical center. Kaya ako tinanong ang profesyon, hindi ako interesado doon sa pagkatao nila. Interesado ako sa kung ikay mababayaran. At ayoko silang ipahiya dahil hindi ko pa sila napapakinggan at kinakailangan makausap ko rin sila. Magandang tanghali sa iyo. Hello po, magandang tanghali po. Ano ba nangyari Yes, dito na parang umiiyak yung si Irene na sa social media na umani na 3.1 million views na hindi mo raw nabayaran? Ano ba naging problema natin? Ito po kasi ang nangyari, Sir Ben. Okay. Akala ko po, nagkaintindihan na po kami sa 21,000 po. Yan lang po talaga ang pagkakaintindi ko. Nung sa araw ng kasal namin, before na nag-wedding na po kami, nagka-leche-leche na po yung budget ko kasi may mga sponsor po talaga ako na nag-promise sa akin pero hindi ko na lang sila na-mind at saka ginawa ko naman po lahat. Kaya nakapag-down po ako ng 10,000 po sa kanya, 8,000 for 8,000 cash, then 2,000 for GCash. After sa kasal, ang akin lang naman po, sir, kaunting respeto na lamang po kasi tao rin tayong magkakamali. Ang akin lang po, isa among venue, good sir, gasyagit-syagit man good siya, sir. Wala na ko kabalo kung sa akong buhaton. So, diha nami, during sa kasal na siya, sir. Pag muto nga, dito mi sa police station, kanang, wala siya kay, wala ko no boy, pero naami, kuan ato gid sir, gamay nga kwarta nga amo yung gidala. 11,000. Okay. Mo yun ay tinuod, sir. So, nung sa police station, anong napag-usapan ninyo? Sabi niya, i-detain daw ako kung wala akong pambayad at saka inakala ko lang talaga, sir, 21,000. And then na-shock na lang po ako na sinabi niyang 39. Kung saan doon ang 39? So, napaka-simple na setup. So, anong nangyari nung sinasabing ikaw ba'y dinetain? Sabi niya po, i-detain daw ako pag hindi ako nakapagbayad. Nung nasa presinto, suot mo pa yung wedding gown mo? Hindi po, sir. Nakadress na lang po ako. Dress ka. Nagbihis ka na. Nagbihis Kasama ang po. mister mo. Kasama ko po siya. Para hindi ka makulong, nakipagkasundo ka. Oo. Yung bang kasulatan na yun, sinong gumawa ng kasulatan? Ang pulis, ikaw, or yung si Iran? Ang police po, kasi hinaharas po nila ako, i-detain nila ako kung hindi ako nakapagbayad. Medyo may nakita na ako ng mali rito. Kasi ako, kung totoo yung sinasabi mo, ang pulis, hindi trabaho ng pulis na makialam sa ganito kasi walang krimen, dapat barangay.
So mali na yung proseso. Pero kung ano man dahilan nag-usap kayo, nakipag-usap, ang mga pulis naman, siguro ginawa nila to the best of their ability na pag-ayusin kayo. Kaya lang ang sinasabi mo, medyo na-pressure ka, na-harass ka, under duress, napayag ka. Kasi pag hindi ka pumayag doon sa kasunduan, kasulatan na ginawa ng mga pulis para sa iyo na hindi ka binigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag, umoo ka na lang kaysa ma-detain ka. Ganon. Opo. So parang Ganyan gusto po. mong sabihin under duress. Ang ibig sabihin ng under duress, wala sa sarili niya, natatakot siya dahil may nakaakmang pananakot na ikay makukulong kapag hindi mo binayaran kaya pumayag ka. Yan po ang totoo. Okay. Sino may hawak ng kasunduan? Yung pulis o kayo? Yung police po, Nasaan yung kasunduan sa pulis? oo, hawak ng mga police, sir. Then gusto nga namin nga kunin yung kopya at ayaw nilang ibigay, sir. Ewan ko kung bakit ayaw Alright, nilang sige. ibigay. Ganito, may nakita na, okay. So sa ginawa mo dito, mukhang bumaliktad yung storya. Ikaw pala dito ang biktima. Totoo ba itong sinasabi ni John na hindi kayo nagkasundo? Kasi tuloy, nagsumbong ka sa akin, nag-imbestiga ako, may nakita akong mali. Kung totoo man to, pag-ayusin ko kayo. Kaya lang, hindi ako gagamit ng paraan na hindi pabor at medyo nakakalamang yung isa sa isa. Ang sa akin lamang, kung totoo na nagkasundo kayo or hindi malinaw sa kanya, baka siguro excited niya siya mapakasal at nagulat na siya ng 37, akala niya 21,000 pesos, kaya nakapag-down siya ng 10. At pagkatapos i-feeling niya kung 10 na lang, parang 11 na lang ang kulang. Kaya lang, doon sa venue pala, nagsisisigaw-sigaw ka sa araw ng kasal niya, nagwawala ka. Totoo ba ito nagwawala ka sa loob ng kasal, sa venue? Wala po. May mga witness po kami. Anong sinabi? Napahiya ka ba ng husto? Nagwala ba si Iran? Nagwawala po doon siya sa venue po, yung siningil po niya ako. Kasi May naka-witness bang magulang mo, kaibigan mo, at kapamilya ng asawa mo habang kayo'y doon nag-entertain ng bisita? Ganun ba? meron po, mga relatives niya at mga barkada niya. Ito ba'y kumakain pa sila or ano? Or Kumakain pa po. nakikinig sila sa usapan ninyo, yung sagutan ninyo? Nakikinig ba yung mga bisita mo, napapahiya ka kasi naririnig nila na nagwawalat, nagsisisigaw itong si Iran? Yes po. At sinabi niya nga, kuan sir, kanang ayaw ko ginala, tarunga, bayari na imong kuan, patuga-tuga ka sa kasal, wala kay kabayad. Ayun, ibig sabihin, bayaran mo na ako, wala kang babayad. Ganun ba? Opo. Sa araw ng kasal mo, doon mismo sa venue, yun ba? Opo. Alright. Ano ba tong istorya na to? Kayo pong nanonood po sa amin, sige, kayo na pong humusga, kayo na maging husgado ngayon. Sinungaling niya, paano ko po magawang magsisigaw na sa parking area kami? Kaya ko po siya tinawag kasi sumakay na po siya sa sasakyan. Wala pa rin akong bayad, 9 p.m. na po ng gabi. So kaya ko po siya siningil. Hindi po niya alam ang kanyang ginagawa. Nung pumunta ako sa kanya, kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, kailangan ko na yung pera kasi kailangan ko rin bukas. Sabi niya, sige, uwi mo na ako. Pagbalik niya, Okay. ko, wala pa ring bayad, Sir Ben. Wala pa ring bayad na inaabot kahit 11K na sinasabi niya, 11K ang ano niya, ang balas niya. Wala pa rin kasi wala siyang perang pambayad. Kayo na lang po ang maghuhusga. Alam nyo, sa inyong dalawa, gusto kong tumulong sa inyo. Tayo kong gawing entertainer, tagayo kong gawin para kayo mga aliwin yung mga tao sa mga reklamo ninyo. Ang akin lamang, kung nga ba'y nangyari, Irene, ang pagpapahiya mo sa mga bisita mismo habang siya nasa venue, nagsisisigaw ka, kung nangyari yun. Yun ang tanong ko. Sir Ben, kung ipapahiya ko siya siguro naman gawin ko na lang sa front mismo mga bisita, kumuha ako ng microphone para ipalagay siya, di ba? Pero hindi ko siya pinahiya, pinatapos ko yung kasal niya. Doon pumunta na siya sa may parking area, doon ko na siya siningin. Hindi lang ako ang issue dito. Lahat ng mga supplier mo, makeup artist, lechon, lahat, hindi mo binayaran, di ba? Huwag kang ano na ikaw ang biktima dito. Kasi alam namin lahat na ikaw, lahat ng mga to, Dumaguete, taga Cebu, na ikaw ang nagsisunungaling. Nagpapakilala siya na doktora para makahiram ng mga pera sa kung sino-sino. Maraming tao niyang biktima dito sa Dumaguete. Huwag kang magpapaawa, babae ka.
Kaya alam ko mismo sa sarili ko na hindi na ako mababayaran kasi alam ko na halongkat ko yung pagkatao niya. Yan siyang klaseng tao dito. Kaya nga blacklisted siya doon sa kanyang lugar. Nagmamakaawa siya na delete ko daw yung video ko kasi hindi na daw siya makakahiram ng pera. Yes, kung hindi ka makakahiram ng pera, problema mo na yan. Kasal yan, di ba? Dapat prepare ka sa kasal mo. Mahirap talaga pag babae nag-aaway sa harapan ng lalaki. Hindi ko tuloy malaman kung anong gagawin ko. Naging bitoy ako rito, hindi na ako naging bitag eh. Mariosep naman. Tulong mga nanonood. Meron na akong gustong tanong sa iyo just for validation purposes. Doktora ka ba talaga? Hindi po. Buong buhay ko po, hindi ko po sinabi po na isa akong doktor, isa akong licensed doctor. Nag-schooling pa po ako. Nag-practicum po ako. Nag-assist po kami sa mga iba't ibang mga doktor. What do you call yourself? A nurse? Yes po. So RN ka, registered nurse ka? Hindi po. Pero nagtrabaho ka ba sa ospital? Hindi po. Nag-practicum lang po kami. So magpa-practicum ka, bakit ka magpa-practicum sa isang bagay na hindi mo naman field specialty? Ang practicum kasi, para kang trainee doon. So, yun lang. Oo, nag-training pa po kami kasi nag-schooling pa po ako. Saan ka nag-schooling? Sa medicine po. Oh, medicine ba? Siliman po. Tapos ka na ba? Hindi pa. Hindi pa po. Ilang taong ka na ngayon? 33 po. Okay, bata ka pa. Pag-graduate man na doktor, mga siguro 53. Ganito na lang, bayaran na lang. Ano, mababayaran mo ba itong nagrereklamo, si Irene? Kahit anong oras po, babayaran ko siya ng 11,000 po. Kasi yan lang po ang ang ako'y Nasaan yung 11,000 mo ngayon? Nandito po, sa ATM ko po. Okay. Pwede mo bang i-transfer, bayaran muna si Irene para makita natin may sinseridad na nagbabayad ka? Total nagserbisyo sa iyo? Opo. Anytime po. Pwede mo bang puntahan si Irene na may utang ka, tapos isama mo siya, show me good faith, isama mo siya sa ATM, pagkatapos i-withdraw mo yon, at least gusto ko makita na totoo nagbayad ka? Can you do that? Yes po, pwede po. Ngayon mismo? Ngayon mismo po, gagawin ko po yan. Sandali. Irene, can you go sa bahay kung alam mo kung saan nakatira itong si ano? Sir, alam ko po, 3 bisis na po yan palipat-lipat, sir, ng bahay, sir. Nasaan ka ba ngayon nakatira? Nandito po kami sa ninang at ninong po namin. Sinong ninang at ninong mo? Hello po? Pwede ko bang makuha ang pangalan ng ninong at ninang mo? Pwede po. Anong pangalan ng ninang at ninong mo? Kasi po, nandito po kami Kaya nga, anong pangalan? Kasi meron po Pangalan ng ninong at ninang mo para matawagan ko. Ang gusto po ng ninang at ninong ko po, privacy lang po kasi may naghahanap po kami sa amin, hinahunting po kami. Kaya hindi kami makapagsabi kung saan kami nakatira. Pero anytime po. Alam mo, anytime. ikaw, you stop doing this, okay? Makinig ka sa akin, ano? Makinig ka. Lokohin mong nenang mong panot. Lokohin mong ninong mong panot. Wag ako. Pag ako nagtanong sa iyo ng pangalan kung saan at pangisino, ibigay mo sa akin. Wag mong ibigay yung pangalan. Ibigay mong number ngayon off the air para tawagan namin kung totoong sinasabi mo. Tawagan ka namin ngayon, ibibigay mong number mo ngayon, nandyan naka-standby, yung number ng ninong mo para matawagan namin na i-guarantee niya bilang ninong na babayaran mo yung serbisyong idinulot sa iyo, nitong nagdulot sa iyo ng serbisyo, itong si Irene. Magagawa mo ba? Opo. Kausapin mo itong si Irene, ayusin mo ang kompromiso mo. Irene, ganito bibigyan kita ng pagkakataon, baka may kunting katotohanan yung sasabihin ni bukas, iti-check ko. Irene, sige, singilin mo siya, bibigay kong number sa iyo, ibigay mo yung ATM, okay? Transfer mo sa account ni Irene yung mga sinerbisyo niya sa iyo. Okay ba sa iyo? Opo. Kahit anong oras po. Irene, sige, tingnan muna natin. Baka sakaling magsabi ng totoo to si Kolokay. Okay, abangan. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.